Si Trisha ay isang maganda pero palabang babae. Siya ang humahawak sa mga bilyong-bilyong halaga ng kargamento, pero may isang sagabal sa kanyang negosyo. Problema niya si Travis. Isang seryoso, matigas pero gwapo na opisyal na ayaw tumanggap ng suhol niya. Ngunit sa pagpayag ng binata, ay may kapalit naman itong gusto. Ang kapalit ng proteksyon na gagawin niya ay hindi pera, kundi si Trisha mismo. Gusto niya itong makilala, makasama, at lalong-lalo na ang maikama. Papayag ba si Trisha sa gusto nito? Dito na ba magsisimula ang relasyong magpapabago sa dalaga? Dahil ang isang Amazonang kagaya ni Trisha ay napilitang sumunod sa isang opisyal ng gobyerno. Subaybayan natin ang kanilang pag-iibigan. Dito lang sa Mi Amore Diaries. Ako po ang inyong narrator na siyang magbibigay muli ng buhay sa istoryang ito. Sa mga nais makinig ng ganitong mga kwento, please subscribe sa ating channel para maging updated kayo palagi. Halos milyon na ang inalalahad niyang pera sa lalaki, pero hindi pa rin ito matanggap ang alok niya. Ang bawat shabu at cocaine ay bilyones ang halaga, kaya hindi pwedeng pumalpak ang bawat transaksyon na meron siya dito sa Batangas. May kondisyon po siya, boss. Nito na ikinakuyom ng kamao ni Trisha. Parang anumang oras ay mananakit na ito. Anong sabi ng lalaking yun na gusto o kondisyon niya para tanggapin ang alok ko? Tanong ni Trisha na ngayon ay pilit pinapakalma ang sarili. Gusto ko niyang makilala, boss. Sagot nito sa kanya, dahilan para ikalaglag ng panga ni Trisha. Nang makaalis ang kanyang tauhan, ay saka na pati imbagang si Trisha. That Travis San Diego wants to meet me, ha? Tignan lang natin kung di ka mahulog sa akin. Aniya ni Trisha sa kanyang sarili bago na pangisi sa kawalan habang bumubuo ng plano sa kanyang isip. Sa sumunod na araw ng hapon ay nagpunta si Trisha sa isang mamahaling restaurant. Ito ang sinabi ng lalaking kikitain niya. Lumapit sa kanyang isang crew at nginitian siya. Good afternoon, ma'am. May reservation po ba kayo? Magalang na tanong ng crew sa kanya. Tumango siya. Yeah, I'm with someone. Ano pong pangalan? Muling tanong ng crew. Travis San Diego. Seryosong sagot niya. Sinamahan naman siya ng crew papunta sa VIP table. Kumatok ang crew sa pintong nakasara at saka ito bumaling kay Trisha bago nagpaalam. Pinuksan naman ni Trisha ang pinto pagkaalis nito. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili bago pumasok sa loob kung saan may isang lalaking prenteng nakaupo na parang hari at hinihintay ang kanyang pagkain. Hi, beautiful. Bati ng lalaki na may munting ngisi sa labi. Ito was Travis San Diego, isang agent na namamahal ng port kung nasaan ang cargo shipping niya. So, Mr. Mataas ang ihi is here, ha? Not so happy to meet you. Sarkastiko niyang bunga dito at para bang Reynong umupo sa upuang katapat ni Travis. Anong sabi mo? Salubong ang kilay na tanong ni Travis kay Trisha. Uulitin ko pa ba? Taas ang isang kilay na balik tanong ni Trisha sa kanya. Repeat it and they'll kiss you. May pagka-husky ang boses na sabi ni Travis sa kanya. Napangisi lang si Trisha at hindi pinansin ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Nandito ako para sa isang kasunduan at hindi para dyan. So ngayong nakilala mo. Naputol si Trisha sa pagsasalita nang biglang may isubo si Travis sa kanyang bibig dahilan para ikatigil niya sa pagsasalita. Matalim ang mga matag, ipinukol niya kay Travis at ninuya ang pagkain. Kumain muna tayo bago natin pag-usapan yan. Sayang, ang mahal na ibinayad ko, kundi lang din natin kakainin. Seryosong sabi ni Travis sa kanya na ikinatahimik lang niya at sinimulang kainin ang pagkaing nakahain sa hapag. Hindi ko tatanggapin ang alok mo dahil lang sa suhol na pera. Mayaman ako at hindi ko kailangan ng pera mo. Diretsahang sabi ni Travis sa kanya na ikinatiimbagang na lamang ni Trisha. Kung ganon, anong gusto mo? Is there any other way para mapapayag kita?
Sunod-sunod na tanong ni Trisha habang pinapakalma ang sarili. Ngumisi si Travis bago sumandal sa kinauupuan. Yeah, meron. Kailangan na kailangan ni Trisha si Travis para mapagtakpan ang mga cargo shipping niya na papasok sa port. At alam yun ni Travis. Ano yun? Nagpakaroon naman ng pag-asa si Trisha dahil sa sagot nito. I want a one-night stand. Sabi ni Travis habang may ngisi ngunit seryoso ang kanyang muka. Napalunok si Trisha at kumabog ng malakas ang dibdib. Mas gugustuhin niyang makipaggera kesa ganito. Ngunit hindi nagpahalata si Trisha. Bagkus ay maangas itong ngumiti kay Travis. Okay, no problem. Marami akong tauhang babae na tiyak kong magugustuhan mo. Kahit ilan ang gusto mo. May ngising sabi niya. No, di iba o maraming babae ang gusto ko. Bahagya nitong sinuklay ang buhok gamit ang kamay. Ang sunod na sinabi ni Travis ay ang nagpagimbal kay Trisha. Ikaw ang gusto kong maikama. Baritono ang boses na sabi ni Travis habang may ngisi sa labi na para bang sinasabi ng ngising yon na tapos na ang usapan. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Ang ngiti ni Trisha ay tuluyan ng nawala habang nagtatanong. Umiling si Travis sa kanya. Dope, gusto mong palusutin ko ang mga illegal mong gawain. Pumayag ka sa gusto ko. Laglag ang panga niya habang nakatingin sa lalaki. Bumaba ang tingin niya sa mesa nang may ilapag na calling card si Travis. Tawagan mo kung pumayag ka sa kasunduan. Anito at inayos ang suot na coat bago tumayo. Tulala lang siyang tumango hanggang sa hindi niya namalayang nakaalis na ang lalaki sa silid. Hello, my princess. Kauuwi lang ni Trisha sa kanilang mansyon at ang kuya Tristan niya ang unang bumungad sa kanya. Hinalikan siya sa pisngi na nakatatandang kapatid na ikinangiwi naman ni Trisha. Kuya, pwede ba? Una sa lahat, huwag mo kong tawaging princess. Napakabantot. Pangalawa, ano ba para kang asong makahalik sa pisngi? Inis na asik ni Trisha kay Tristan na ikinatawa lamang ng lalaki. Where's dad? At bakit ang tahimik ng bahay? Asan si mommy? Sunod-sunod ang tanong ni Trisha sa nakatatandang kapatid. Si daddy nasa office, busy at inaayos sa mga problema sa negosyo. Si mommy, ayun, kasama si Travis at iginala to dahil nag-away sila ni daddy. Ako, napakagandang kapatid ko. Di mo ba ako tatanungin? Kumindat pa si Tristan sa kanya na ikinangiwi lang ni Trisha. Okay. Tipid na sabi ni Trisha at parang walang nilagpasan si Tristan. Ngunit bago pa siya tuluyang makaakyat ng hagdan, ay muli niyang nilingon si Tristan nang mapansin ang ayos nito. Anyway, saan ka pupunta? Ngumisi ito sa kanya. The underground arena. 10 minuto lang ay namalayan na lamang ni Trisha ang sarili habang kasama si Tristan at papasok na sa loob ng isang underground club. This underground club is illegal at ilang mga taliwas na opisyal lamang ang nakakaalam. Hinarang sila ng 2 bounder na may naglalakihang katawan. Sinabi lang ni Tristan ang code name ay saka na sila pinapasok. Pagkapasok sa loob ay maingay at hiyawan ang naririnig at iba't ibang kulay ng ilaw ang naroon at ilang parte ay madilim. Ilang buwan na rin akong huling makapunta rito. Sabi ni Trisha. Paglingon niya sa kanyang tabi ay wala na si Tristan. Basta na lang iniwan si Trisha. Pumunta siya sa counter at humingi ng inumin sa waiter. Tahimik siyang uminom habang nagmamasid sa paligid. Nang maramdaman ni Trisha na may umupo sa katabing stool chair, ay napabaling ang tingin niya dito. Namilog ang mga mata niya nang makilala kung sino ito. Gulat ka? Nakangising tanong ni Travis kay Trisha. Agad na inalis ni Trisha ang gulat na ekspresyon sa kanyang muka. Sinusundan mo ba ako? Naghiyawan ang mga taong nasa arena na para bang magsisimula na ang laban. Pareho silang napabaling sa pinanggagalingan ng hiyawan. At doon, nakita ni Trisha ang nakatatandang kapatid na si Tristan na ngayon ay wala ng pang-itaas. At kaharap nito ang isang lalaking maraming tattoo at malaki ang katawan. Napailing na lamang si Trisha. Good luck, brother.
Mahinang sabi ni Trisha sa sarili. Parang sabi mo? Bumalik ang tingin ni Trisha kay Travis nang muli itong magsalita. Mukhang hindi dito narinig ang sinasabi niyang pagsunod nito dahil sa biglaang sigawan. Bingi! Mahinang bulong ni Trisha at saka tumayo habang dala ang panibagong shot glass. Naglakad siya palapit sa mismong arena kung saan malinaw niyang mapapanood ang laban ng kapatid. Pinilit niyang baliwalain ang presensya ni Travis na ngayon ay sumusunod sa kanya. Ba't mo ba ako sinusundan? Stay away from me! Angil ni Trisha kahit pa ang tingin ay nanatiling nasa harap. What? Hindi kita sinusundan. I'm here to watch. Tugon naman ni Travis at tumabi sa kanya na ikinairita lamang ni Trisha. Inis na hinarap ni Trisha si Travis para sana singhalan ito. Ngunit dahil maraming taong dumaraan sa pwesto nila, ay bahagyang naitulak si Trisha ng kung sino. Dahilan para bumagsak ang katawan ni Trisha sa matitipunong dibdib ni Travis. Damn, mag-ingat ka. Sita ni Travis sa kanya at ramdam ni Trisha ang bahagya nitong paghagod sa likod niya. Mabilis na humiwalay si Trisha at tumikim at hindi na nagsalita pa. Handa na ba kayong mapanood ang matinding laban ngayon? Sigaw ng MC na mas nagpaingay sa mga manonood na malamang ay pumusta ng malaking halaga. Napailing na lamang si Trisha. Ganito siya noon nung hindi pa siya binigyan ng tungkulin ng ama. Mabuti pa ang Kuya Tristan niya. Kahit pa napakarami ng nakaatas sa trabaho dito, ay nagagawa pa rin ito ang mga gusto. Hindi kagaya niya. Kuya mo siya, hindi ba? Tanong ni Travis sa tabi niya, dalaking gulat ni Trisha dahil hindi pa pala ito umaalis. Tumango siya. Tinungga ang natitirang laman ng shot glass. Ba't nandito ka pa? Lumayo-layo ka nga sa akin sa Diego. Distansya. Ngumisi lang si Travis sa sinabi ni Trisha. Paano kung ayaw ko? Nag-init ang ulo ni Trisha sa sagot ng lalaki. Kung ilagay kita dyan sa ringat, isunod sa laban, ha? Mukhang mas lalong natuwa si Travis sa sinabi ni Trisha. Natatandaan mo ba ang kasunduan kanina? Wala sa sariling tumango si Trisha sa tanong nito. Well, paano kung maglaban tayo? At kapag natalo kita, papayag ka sa hinihingi ko at ibibigay ko ang proteksyong hinihingi mo sa port. At kapag nanalo ka, hindi mo na kailangan gawin ang hinihingi ko at makukuha mo agad ang gusto mo. Habang sinasabi ni Travis ang mga katagang yon, ay seryoso itong nakatingin kay Trisha. Ang mga mata nito ay may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Magandang kasunduan ang sinasabi ni Travis, ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay dumagundong ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Kalaunan ay ngumisi si Trisha. Deal! Aniya at inilahad ang kamay kay Travis upang makipagkamay. Nagpaalam si Travis kay Trisha upang kausapin ang mga handle sa laban at ipaalam na nais nilang sumunod. Kilalang kilala sa ganitong gawain si Trisha dahil ito ang buhay niya noon. Ngunit si Travis, hindi niya alam. Ngunit parang napakarami nitong alam sa ganitong gawain. Akala ko ba isang matinong opisyal ng gobyernong Travis na yon? At bakit narito ngayon? Tanong ni Trisha sa sarili na para bang ang sarili lang din ang makakasagot sa sariling tanong. Napailing na lamang si Trisha. Kung sino ka man, Travis San Diego, hindi ko hahayaang ikaw ang sumira sa mga pinaghirapan ko. Dagdag niyang sabi sa sarili. Inihanda na ni Trisha ang sarili nang makitang papasok na sa boxing ring ang makakalaban niya. Walang iba, kundi si Travis. Ako pa talagang hinamon mo. You don't know me. Sabi ni Trisha nang nasa harapan na niya si Travis. Ngumisi ang lalaki sa kanya. Tignan natin, let's see who's gonna win, baby. Napangiwi siya nang marinig ang pinandidirihang tawag sa kanya. Si Trisha ang unang sumugod. Nagpakawala ito ng dalawang magkasunod na axe kick at isang at umikot para sa round kick. Ngunit ang mga atake ni Trisha ay walang hirap na nailaga ni Travis. Hiyawan ang naririnig sa mga taong nanonood. Mga babae na humahanga kay Travis at may mga kalalakihan rin. Ang kalahating sigawan naman ay nagmumula sa mga pumusta kay Trisha. Come on, baby. Huwag kang mahihiyang saktan ako. We have a deal, remember? Nakangising sabi ni Travis sa kanya
at saka ito naman ang naunang sumugod kay Trisha. Ang pogi ni Travis! Dinig ni Trisha na sigaw ng mga babaeng malapit lang sa ring. Ang hot pa nito! Dinig ni Trisha ang dagdag ng isa. Sino ba yung kalaban ni Travis? Ang pangit naman! Nagpantig sa tenga ni Trisha ang narinig at matalim ang mga matang. Hinanap ng tingin ang pinagmula noon. Dahil doon ay hindi niya namalayan ang pag-restrain sa kanya ni Travis dahilan para mapaupo siya. Bumalik sa katinuan si Trisha at agad na binaliktad ang posisyon nilang dalawa. Gamit ang braso ay naibalibag niya si Travis. Ngayon ang posisyon nila ay nakahiga si Travis at nakaupo sa ibabaw nito si Trisha. Nice position, baby. Ngumisi si Travis at mabilis na ninakawan ng halik si Trisha dahilan para ikastatwa nito at ginamit yun ni Travis para matalo ito. Ganun kabilis dahil hindi na makagalaw si Trisha ay agad na nanalo si Travis. Akong nanalo, Trisha. Paano ba yan? Nakangising saad ni Travis habang nakatingin sa namumulang pisngi ni Trisha. Napakurap-kurap si Trisha habang nakatingin sa papalayong bulto ni Travis. Ang tukmol na yon, dinuga ako? Mahinang asik niya sa sarili. Ngayon ay nasa loob na ng sasakyan si Trisha at ang nagmamaneho ay si Tristan. Bakit kasama mo si Travis? Tanong ni Tristan kay Trisha. What? Bigla na lang siyang lumapit. Parang walang sagot ni Trisha. Take note of this, Trisha. Lumayo ka sa kanya. Mapangarib siya sa'yo at sa pamilya natin. He's an agent. Opisyal siya ng gobyerno at kilalang honest sa mga to. That is dangerous in so many things na hindi natin alam. Seryosong paalala sa kanya ni Tristan. Napalabi siya dahil sa sinabi ng kapatid. It's too late. Nagkasunduan na kami at mukhang mas mapapalapit sa isa't isa. Pero hindi ko hahayaang ako ang matalo sa aming dalawa. Kung gamitan lang ang pag-uusapan, ay magaling ako dyan. Just na, hindi ako mali ng desisyon. Sabi ni Trisha sa isip habang nakatunghay sa labas ng bintana ng sasakyan. Kinaumagahan ay maagang umalis si Trisha upang pumunta sa port upang bisitahin ang cargo shipping. Inayos at pinirmahan lang niya ang mga dapat pirmahan at chinek kung may malibang nangyayari. Ngunit wala naman, kaya ay umalis din agad siya. Nasa loob na ng kotse si Trisha nang maisipang tawagan ang numerong ibinigay ni Travis sa kanya. Iisa lang naman ang problema niya. Ang ibang mga shipment ay mabagal na nakakarating sa cargo shipping dahil sa mga opisyalis na humaharang sa mga kargamento. Sino to? Bungad na tanong ng nasa kabilang linya. It was no other than Travis. Tumikim si Trisha bago magsalita. It's me, Trisha. Wow, ikaw ba talaga yun, baby? Tanong ni Travis na baka sa tono nito ang pang-aasar. Asan ka? Diretsong tanong ni Trisha kahit pa kinakabahan. In my condo. Why? Miss mo na ako? Tanong nito na bahagyang tumawa. Ikaw mamimiss ko? May pag-uusapan tayo. Send mo address at pupuntahan kitang tukmul ka. Inis at mabilis na sabi ni Trisha. Paano ba naman kasi? Nagahalo ang kaba at inis niya para sa lalaki na ngayon niya lang naranasan sa tanang buhay niya. Mabilis niyang pinaharurot paalis ang sasakyan nang makita ang text ni Travis. Handa na ba talaga akong isuko ang bataan sa tukmul na yun? Wala sa sariling tanong ni Trisha sa kawalan. Nang makarating sa tapat ng isang kilalang condominium, ay agad siyang naglakad papasok. Nag-doorbell siya at segundo lang ay bumukas na ang pinto. Bumungad sa kanya ang nakangising mukha ni Travis. Ang kondo ni Travis ay malaki at malawak at magara. Mamahalin ang bawat nakalagay na gamit. Walang duda na mayaman ang lalaki. Agad na inabot ni Trisha ang dalang dokumento at ibinigay kay Travis bago prenteng umupo sa leather sofa nito. Pirmahan mo yan, pagkatapos ay goods na tayo sa deal. Agad namang binasa ni Travis ang papel na hawak. Muling nagsalita si Trisha. All you have to do is to protect my dirty business hanggat gusto ko at nabubuhay ako. Muling umisi si Travis sa kanya. At pinagkakatiwalaan mo ko? I'm not. Iwas tingin ang naging sagot ni Trisha. Then bakit ako ang gusto mong pumotekta sa negosyo mo? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Travis.
Tumayo si Trisha at namewang. Una sa lahat, balakid ka sa negosyo ko. Ikaw ang humaharang sa mga paparating kong illegal tingi. Pangalawa, kailangan kita para mas mapabilis ang transaksyon ko sa mga client ko at wala nang haharang. Kung ganun, susundin mo ang gusto kong mapadali ang negosyo mo. Seryosong sabi ni Travis habang nakatitig sa mga mata ni Trisha. And from now on, gusto kong pumunta ka dito tuwing gabi. At paano kung ayaw ko? Naglalakas loob na tanong ni Trisha. Simple, tapos ang negosyo mo at sa likod ng rehas ka pupulutin kasama ang pamilya mo. Nakangising sabi ni Travis kay Trisha. Sa sumunod na araw naman, ilang ulit pinaalalahanan ni Trisha ang sarili na isang beses lang yon. Isang beses lang mangyayari kasi one night stand nga, di ba? Pero bakit naman niya ako pinapapunta gabi-gabi? Hysterical na pagkausap ni Trisha sa sarili. Nag-doorbell si Trisha pagkarating sa tapat ng kondo ni Travis. Habang nagmamaneho kanina, ay nakumbinsi na niya ang sarili. I just have to play dirty, kagaya ng dati. Mahinang sabi ni Trisha sa isip. Bumukas ang pinto at bumungad ang nakatopless na si Travis at tanging tapis ng tuwalya na nakapulupot sa bewang lang ang kanyang suot. Yung laway mo baby, tumutulo na. Nakangising sabi ni Travis na ikinalukot ng kanyang muka. Tss, tabi! Angil ni Trisha at itinulak ang lalaki para makapasok. At manghahakbang na siya papuntang sala nang bigla siyang hilahin ni Travis at isinandal sa nakasarang pinto. Ang ganda mo. Mahinang bulong ni Travis bago dahan-dahang inilapit ang labi sa labi ni Trisha. Walang nagawa si Trisha nang maramdaman ang pagdampi ng labi ni Travis sa labi niya. Kusang pumikit ang mga mata at hinayaan itong angkinin ang labi niya at para bang may sariling isip ang labi niya. At kusa itong bumuka para magkaroon ng access dito si Travis. Napakapit na lamang si Trisha sa matitipunong dibdib ni Travis habang nagsasagupaan ang kanilang mga labi. Datigil lamang sila nang buhatin siya ni Travis at dalhin sa kwarto nito. Marahan siyang inihiga ni Travis sa kama at kinububawan. Muli na naman siya nitong hinalikad at muli na naman itong tinugo ni Trisha ng walang pagtutol. Ikinawit pa nito ang braso sa leeg ni Travis at iginiya ang ulo nito kung paano siya halikan. Mahina siyang napadaing nang bumaba ang labi ni Travis sa kanyang leeg at bahagyang sumipsip doon. Travis! Mahinang ungol niya nang maramdaman ang kamay ng lalaki na humahaplos sa kanyang hita patungo sa kanyang maselang parte. Kinaumagahan ay nagising si Trisha dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang muka. Napatingin siya sa kanyang katawan na tanging ang tabing ay kumot. Gising ka na pala. Dinig niyang sabi ni Travis. Napaangat siya ng tingin at nakita itong kalalabas lang mula sa banyo at nakatapis pa ng tuwalya. Good morning, baby. Bati ni Travis sa kanya. Hindi pinansin ang pagiging sarkastiko ni Trisha. May kinuha si Travis na envelope sa drawer at ibinigay kay Trisha. Ano to? Tanong ni Trisha. Buksan mo na lang. Tipid na sagot ni Travis sa kanya at tumalikod para pumasok sa loob ng closet at doon na rin nagbihis. Tiningnan naman niya ang binigay nitong papel. Ito ang papel na binigay niya kahapon para pirmahan bilang kasiguraduhan sa kasunduan nila. Napangiti siya. At least, hindi na isa sa problemahin ni Trisha ang pagpasok ng mga iligal niyang negosyo sa port dahil wala nang haharang dito. Nang makarating sa shipping company, ay agad siyang bumaba ng sasakyan at sinalubong siya ng kanyang mga tauhan. Napansin niya ang mga tauhan ng ama sa di kalayuan. Diretso siyang naglakad papunta sa office niya. Panigurado ay naroon ang kanyang ama. Dad! Buo ang boses niyang tawag dito. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin sa kanya at nanatili ang atensyon sa binabasang dyaryo. Tinitingnan mo lang ba ang usad o pagtaas ng sales ng negosyo mo? Malamig ang boses na sabi ng ama. Napakagatlabi si Trisha at paulit-ulit na napapamura sa isip. Opo. Kung ganun, bakit hindi mo man lang magawang mas taasan ng sales ng kuya mo? At bakit? Taas ba ang sales? Walang straight na pagtaas.
Malakulog ang boses na sabi ng ama ni Trisha. Napayuko na lamang siya. Fix this immediately. Kung ayaw mong kunin ko sa iyo ang negosyo mo. Seryosong sabi ng ama bago tumayo at tiningnan siya ng napakalamig. Walang ibang nagawa si Trisha kundi ang tumango sa ama. Nang tuluyang makaalis ang ama, ay saka nang hihinang napaupo si Trisha. Sa isip-isip niya, hindi pa rin sapat ang lahat ng sakripisyong ginawa niya. Sakto namang dumating si Travis. Nag-uusap pa lamang sila nang biglang dumating si Brent na humahangos. Anong nangyari? Tanong ni Trisha. Boss, kasalukuyang inaambos ang daddy niyo. Parang nabingi si Trisha sa narinig. Brent, ipadala mo agad ang mga tauhan natin. Susunod ako. Mabilis niyang kinuha ang nakatagong pistol. Travis, si Daddy, inambush ng mga kalaban namin. Tumango si Travis. Sakay ka na, baby. Namimihasa ka na sa kaka-baby mo sa akin, ah. Sumakay si Trisha sa motor at agad nilang sinundan ang signal ng tracking device ng ama niya. Hindi nagtagal ay narinig na nila ang putukan. Pagdating nila sa lugar, ay agad na tumakbo si Trisha patungo sa mga tauhan niya. Walang pag-aatubili niyang pinaputukan ng mga kalaban habang hinahanap ang kanyang ama. Daddy! Sigaw niya na makita ang sasakyan nito. Sa loob, ay nadatnan niya ang ama na may tama ng bala habang wala ng buhay ang driver. Anak ko! Mahinang tawag ng ama, dahilan para mapaluha si Trisha. Dad, kailangan nating umalis. Tinulungan niya itong makalabas, ngunit natigilan siya nang makita si Travis. Ako na sa kanya. Sabi nito. Magkasabay silang umatras habang pinoprotektahan ng ama niya, ngunit biglang nakita ni Trisha ang isang kalabang nakatuto kay Travis. Kaya walang pagdadalawang isip niyang iniharang ang sarili, dahilan para sa kanya ito tumama sa halip na kay Travis. Bago siya mawala ng malay, ay narinig niya ang sigaw ni Travis. Trisha, no! 3 linggo ang lumipas ngunit wala pa ring malay si Trisha. Baby, please, wake up. Halos araw-araw na yun ang dasal ni Travis. Ngunit isang araw ay biglang gumalaw ang dalaga. Anong magandang balita? Mahina nitong tanong. Nalaki ang mata ni Travis. Baby? Ngumiti si Trisha. Mabuti naman bang lagay ni Daddy? Tumango si Travis saka ay napangiti ito. May baby na tayo. Agad nagsalubong ang kilay ni Trisha. Ano? Buntis ka. Walang pag-aalinlang ang balita ni Travis dahilan para matigilan siya. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Nang marinig ni Travis ang mahinang pagtutol niya, ay tahimik itong lumabas ng silid. Kinagabihan ay muling bumalik si Travis. Humingi agad ng tawad si Trisha. Natakot lang ako. Mahinang sabi niya. Mahigpit naman siyang niyakap ni Travis. Dito ako at hindi ko kayo pababayaan na magiging anak natin. Tahimik na tumango si Trisha. Sa unang pagkakataon ay pinili niyang magtiwala. Pagkalipas ng ilang araw ay kinausap siya ng kanyang ama. Anak, patawarin mo ko sa mga nagawa ko. Nagulat si Trisha sa sinabi ng ama. Akala ko, kaya mo lahat kaya hinayaan kitang pasanin ng responsibilidad. Sa sinabi ng ama, ay tuluyan na siyang napaluha. Tayahan mo kong ayusin ito. Gusto kong magkaroon ka ng normal na buhay. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama. Thank you, Dad. Sa wakas, ay naramdaman niya ang matagal nang hinahanap na pagmamahal ng isang ama. Masaya sana ang lahat, ngunit dumating ang bagong problema. Ayaw pumayag ng mga business partner nilang alisin siya sa posisyon. Pinakamapangarib sa lahat, si Mr. Batong Bakal. Natakot si Trisha sa posibleng pwedeng mangyari, lalo para sa baby niya. Hindi mo naiintindihan, Travis, kung bakit kaya nilang pumatay. Hinawakan ni Travis ang kamay niya. Kung hindi sapat ang pagiging agent ko, para saan pang organisasyong binuo ko? Poprotektahan ko kayo. Dahan-dahang kumalma si Trisha sa binitawang salita ng lalaki. Isang araw, habang mag-isa siya sa kondo ni Travis, nakarinig siya ng kaluskos. Agad siyang nagtago at kumuha ng baril. Ngunit huli na, pinasok na ng mga armadong lalaki ang kondo at kasama nila si Mr. Batong Bakal.
Trisha Monteverde, lumabas ka na! Tahimik siyang naghanda ngunit bago pa siya makalaban ay may nagpasinghot sa kanya ng kung anong kemikal. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Travis! Huling bulong niya bago siya nawala ng balay. Nang matanggap ni Travis ang mensahe ni Trisha, ay agad niyang ipinakilos ang lahat ng mga tauhan niya. Natagpuan nilang isang abandonadong pabrika. Tahimik siyang pumasok. Hintayin mo ko, baby. Nagising si Trisha dahil sa malamig na tubig na bumuhos sa kanya. Agad siyang napabangon at inilibot ang tingin sa paligid. Nagimbal siya sa kanyang nakita. Pakawalan niyo ako! Sigaw ni Trisha at tiningnan ang pagkakatali ng kamay at ng paa niya. Gising na pala ang prinsesa ng mga Monteverde. Nakangising sabi ni Mr. Batong Bakal. Napakarami nitong tauhan na nagkalat. Isa kang baliw! Anong kasalanan ko sa'yo at ginagawa mo to? Muling sigaw ni Trisha. Hindi ka marunong sumunod sa kasunduan natin. Nagpirma ka ng kontrata para sa transaksyon natin. Kaso ay, gusto mong talikuran ng gantong takbo ng negosyo. Malalaking matang sabi ni Mr. Batong Bakal. May hawak na latiko ang katabi nitong tauhan. Nakaramdam ng takot si Trisha. Kaya niya ito, pero hindi siya pwedeng masaktan dahil bawal sa batang nasa sinapupunan niya. Siya at latiguhin na babaeng yan hanggang sa mamatay. Mukhang walang darating para sagipin yan. Sabi ni Mr. Batong Bakal at ngumisi bago umupo sa upuan upang panoorin ang gagawin ng tauhan kay Trisha. Maawa ka! Huwag mo ko sasaktan! Puno ng pagmamakaawang pakiusap ni Trisha sa lalaking naghahanda na para latiguhin siya. Ngumisi lang ang lalaki at humakbang para bumuelo. Napapikit na lang si Trisha at iniharang ang binti at braso sa tiyan para protektahan ang kanyang anak. Ngunit ilang segundo na ang nagdaan ay wala pa ring tumatamang latigo kay Trisha. Dahan-dahan siyang napamulat at doon nakita ang lalaking nakahandusay at naliligo sa sariling dugo. Ito ang lalaking dapat ay maglalatigo kay Trisha. Subukan yung sakpan na babaeng pagmamay-ari ko at nang maligo kayo sa sarili ninyong dugo. Walang kasing lamig na sabi ng kung sino. Walang iba kundi si Travis. Kusang tumulo ang mga luha ni Trisha. Hindi siya binigo ni Travis. Dumating ito sa tamang oras para mailigtas siya at ng anak nila. Nagsidatingan ang mga tauhan niya at tauhan ni Travis. Halong mafia at agent na ahensya ng gobyerno. Lalo siyang napaluha nang tumakbo palapit sa kanya si Travis at niyakap siya. Tahan na, baby, nandito na ako. Sorry I'm late. Maamong sabi ni Travis kay Trisha at paulit-ulit na hinahalikan ang buhok nito. Akala ko hanggang dito na lang ako. Sabi ni Trisha na para bang batang nagsusumbong. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Seryosong sabi ni Travis sa kanya at kinalagan siya nito sa pagkakatali. Akma nang bubuhati ni Travis si Trisha nang pigilan nito si Travis sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito at umiling. Bakit? Naguguluhang tanong ni Travis. May gusto kong sabihin. Mahina ang boses na sabi ni Trisha habang nakatingin sa mga mata ni Travis. At hindi na to parte ng strategy ko para protektahan ang isang kagaya mong illegal na negosyong meron ako. Ako yata ang nahulog sa sarili kong patibong, Travis. Akala ko, wala lang tong nararamdaman ko para sa'yo. Ngunit ngayong araw ko napatunayan kung gaano na pala kalalim ang pagmamahal na meron ako sa'yo. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin, pero sa maikling panahong nakilala kita, nagustuhan at minahal na kita, baby. Natulala si Travis at napakurap-kurap bago ngumiti. Kapag kuwan, ay may kinuha ito sa sariling bulsa. Isang maliit na ring box. Napatakip sa bibig si Trisha nang makita ang laman ng box. Lumuhod si Travis sa harapan niya habang nakabend ang isang paa. Since high school, gusto na kita. Hindi mo ko napapansin dahil masyado kang focus sa pag-aaral at masyado kang bantay sarado ng mga bodyguards mo. Higit sa lahat, marami kang maliligaw. Your family is a mafia. Kaya kinuha ko ang pagiging agent at nagtayo ng sariling mafia organization para protektahan ka mula sa malayo. Hanggang sa isang araw ay napansin mo rin ako. Ikaw mismo nagkakandara pa sa atensyon ko. Nagpapadala ka pa ng tauhan mo para suhulan ako. Namumula na ang mga mata ni Travis habang nagkukwento.
Gulat naman at nasasabi ang ekspresyon ni Trisha. Hindi ko alam na sa mga kalokohan mo sa buhay ay mas mahuhulog ako sa'yo, baby. Kung strategy mo lang ang makasama ako para makuha ko bilang taga-protekta ng negosyo mo, may strategy ko namang mapalapit sa'yo at makuha ang puso mo. Mahal kita, Trisha, mula noon at mas minamahal pa kita, lalo hanggang ngayon. Ang mga mata ni Travis ay puno ng sinseridad habang nakatingin sa mga mata ni Trisha. I know you're not my girlfriend, pero pwede ko na bang itanong sa'yo ang, will you marry me? Ang gwapo nitong muka ay bakas dito ang kaba. Natawa tuloy si Trisha. Baby, wag mo naman akong pagtawanan. Di ako yon, si baby sa tiyan ko. Mahinang natawa si Trisha sa sariling sinabi. Yes, Mr. Travis Protector San Diego. Pumapayag akong pakasalan ka. Nakangiti at matamis na sabi ni Trisha at siya na mismo ang kumuha ng singsing at nagsuot. Laking gulat niya nang mahimatay bigla si Travis at nanlalamig ang katawan. Natawa na lang si Trisha sa lalaking mahal niya. Pagkalipas ng 6 na buwan, ay buhay mag-asawa na silang dalawa. Ganon sila kabilis ikasal dahil yon ang gusto nilang dalawa. Travis! Sigaw niya habang dahan-dahang bumababa sa hagdan ng kanilang bahay. Humahangos namang lumapit sa kanya si Travis. Ano? Bakit? Anong masakit? Aligagang tanong ni Travis kay Trisha. Loko ka! Manganganak na ako! Sigaw ni Trisha at mahigpit na napakapit kay Travis nang lalong sumakit. Mabilis siyang binuhat ni Travis at dinala sa nakaparadang kotse at mabilis ngunit maingat na nagmaneho. Hindi niya alintana ang walang damit pang itaas at tanging boxer short lang ang suot. Nang makarating sa ospital, ay agad na dinala si Trisha sa delivery room. Naiwan siya sa labas at hindi pinapasok kaya tinawagan na lang niya ang mga magulang at pamilya ni Trisha. Pagkaraan ng ilang oras ay bumukas ang delivery room. Healthy at safe po ang anak ninyo, Mr. San Diego. Gumiti ang doktor at nagpaalam na sa kanya. Dinala si Trisha sa private room at isinunod ang anak nila pagkatapos malinisan at bihisan. Habang inaayos niya ang pagkakahiga ni Trisha, ay saka bumukas ang pinto at iniliwan nito ang nurse na may karga ng anak nila ni Trisha. Maingat itong inihiga ng nurse sa magsisilbing higaan ng sanggol bago nagpaalam at umalis. Nang matitigan ng sariling anak, ay kusang tumulo ang mga luha ni Travis. Ang saya-saya niya at kontento na ang kanyang puso. At sobra siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil sinagot nito ang panalangin niyang ibigay sa kanya si Trisha dahilan para nandito ngayon ang napaka-cute nilang anak. Napatitig siya kay Trisha na ngayon ay natutulog. Halata dito ang pagod at paghihirap. Hinalikan niya sa noo ang anak at ang kanyang asawa. Thank you, baby. Bulong ni Travis sa asawa. Wala na siyang hihilingin pa dahil naibigay na ng Diyos ang lahat sa kanya. Alam niyang panibagong yugto na naman ito ng buhay nilang mag-asawa at sabay nila itong haharapin. At habang nabubuhay siya, ay poprotektahan niya ang pamilya niya. I love you, my wife and baby. Ngumiti si Travis at hinalikan ang kamay ni Trisha. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanilang anak. Kontento na siya na naroon na ang lahat ng pinangarap niya. Ang babaeng pinakamamahal niya at ang pamilyang habang buhay niyang poprotektahan. Hindi lahat ng laban ay kailangan harapin ng mag-isa. Minsan, ang tunay na lakas ay ang pagtanggap ng tulong at pagmamahal mula sa mga taong handang manatili sa tabi natin. The End.